The Lord be with you. Our reading for today is taken from the book of Luke, chapter 21, verses 5 to 19. Medyo mahaba-haba po ang ating ebanghelyo. The destruction of the temple and the return of Christ. Jesus announces the destruction of the temple. When some people were talking about how the temple was adorned with beautiful stones and votive offerings, Jesus remarked, "As for all these things that you are gazing at now, the time will come when no one stone here will be left upon another. Everything will be thrown down. The signs of the end." They then asked him, "Teacher, when will this happen? And what will be the sign that it is about to take place?" He answered, "Take care not to be deceived, for many will come in my name, saying, 'I am he,' and the time is near. Do not follow them. And when you hear of wars and insurrections, do not be terrified, for those things are bound to take place first, but the end will not follow immediately." Then he added, "Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be tremendous earthquakes, famines, and plagues in various places, as well as dreadful portents and great signs from heaven. But before all this happens, they will seize you and persecute you. You will be handed over to synagogues and imprisoned, and you will be brought before kings and governors because of my name. This will give you an opportunity to bear witness to me, but do not even consider preparing your defense beforehand, for I myself will give you a depth of wisdom and eloquence that none of your adversaries will be able to resist or contradict. You will be betrayed even by parents and brothers, relatives and friends, and some of you will be put to death. You will be hated by all because of my name, but not a hair of your head will be lost. By standing firm, you will gain life." My dear brothers and sisters, the gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Before we start, bago po tayo magsimula ay manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa hapon na ito na muli binigay mo sa amin para ikaw ay maming marinig at mapakinggan. Amin pong binubuksan ang aming mga puso't isipan sa oras na ito para ikaw po ang mangusap sa amin at tumimo ang iyong mga katuruan sa amin, ang iyong mga salita. Kaya samahan mo kami ngayong hapon na ito, Panginoon, at lukuban mo kami ng iyong kabanal-banalang dugo at padaluyin mo at pagalawin mo ang iyong banal na Espiritu Santo. Ang lahat ng ito, Ama, ay aking kailingan sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kasama ang banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. My adorable Jesus, may our feet journey together. May our hands gather in unity. May our hearts beat in unison. May our souls be in harmony. May our thoughts be as one. May our ears listen to the silence together. May our glances profoundly penetrate each other. May our lips pray together to gain mercy from the eternal Father. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tayo po yung mga po lahat at pakinggan po natin ang mensahe ng Diyos. God is good. God is good. So, konnichiwa. Kumusta po ang lahat? Ito po si Brother Allen dito sa California, USA. Pero ako po ay nasa ibang lugar, nasa Canada ako ngayon. Kaya ang aking mensahe ay biglaan kasi yung pagtawag nila ng LSS sa Canada.
Ah, kanina lang ako ngayon lang, nagkaroon ng ticket na pupunta pala ako. Kaya kailangan mag-record na ako para sa mensahe. Kaya nawa ang mensahe ng Diyos ay tumimo sa ating mga puso sa araw na ito. Naranasan niyo na ba yung feeling mo yung bagsak na lahat? Yung buhay mo parang wala ng kapag-asa. Ang pakiramdam mo ay nalukoban ka ng mundo at pasan mo ang mundo. Parang wala kang nakikitang liwanag. At parang sinasabi mo na kung itong pagsubok na ito ay isang pagsubok lang, Lord, isang parang exam lang sa papel na pagsubok, nawa paki-check mo ulit kung tama yung aking mga sagot para naman tumama o makita mo na ang mga sagot ko, ang mga pagsubok na pinagdadaanan ko ay malalampasan ko. So, dito ay sinasabi ng Diyos sa atin ngayon na anumang pagsubok na meron tayo ay makakatayo tayo. Makakatayo tayo. We can stand. Everything else, everything that shakes us, we can surely stand. We can surely stand. Malala ko yung isang kaibigan ko na dumaan sa pagsubok na walang kanyang trabaho, tumaas yung mga babayarin niya ng mga renta sa bahay, tapos wala siyang pera, sabay-sabay sa isang linggo. Kaya sabi niya, alam mo, para bang yung pagsubok ko ngayon ay parang nagiging sample exam para sa iba. Para bang ang nangyayari eh ako yung test exam, 'di ba? Kung magbo-board exam ka, meron kayong test bago ka magsumalang sa board exam o mag-exam ay meron ka munang review o exam test, ganyan. Parang buhay ko parang ganon, sabi niya, na ginagawa ko ng Diyos na sample exam para sa iba. Pero wala siyang ginawa kundi manalangin, kumapit sa Diyos, magtiwala sa Diyos. Bandang huli ay tinugon ng Diyos yung kanyang panalangin na nawa malampasan niya ito. At alam niyo ba ang nangyari? Binigyan siya ng mas magandang trabaho. Yung palang pinagdaanan niya ay isang pagsubok lang, test lang. Pero preparasyon na rin para sa mas magandang trabaho. Minsan kasi akala natin yung mga pagsubok natin ay parusa ng Diyos sa atin. Pero kung titignan natin, hindi parusa. Dahil ito ay inihahanda lang tayo ng Diyos sa mas magandang biyaya na ibibigay niya sa atin. Kaya nga, maguluman ang ating buhay, tayo ay siguro bagsak na, tayo siguro ay hinusgahan ng iba. Pero sabi ng Diyos, your soul can stay unshaken when God is your anchor. Yan. Kung ang Diyos ang yung pag ito yung pinang-aangklahan, pinanghahawakan, anumang galaw ng iyong buhay, anumang pagsubok na gustong gumiba sa buhay mo ay malalampasan mo. Bakit? Dahil kung nakakabit ka kay Lord, ay siguradong matatag ka. Pero kung hindi ka kumakabit, iniitsapwera mo ang Diyos sa buhay mo, ay walang mangyayari sa'yo dahil wala kang kakapitan na matibay. Kung kakapit ka sa pera, pag nawala kang pera, bagsak ka. Kung kakapit ka sa tao, nakala mo siya yung magtutulong sa'yo, pag hindi ka tinulungan, bagsak ka. Kung kakapit ka sa asawa mo, kung ibang ginawa niya, hindi sinaktan ka, babagsak ka. Pero kung kakapitan mo ang Diyos ay matatag, matibay.
At anumang galaw sa kapaligiran mo, siguradong matatag ka. Kaya ang paalala ng Diyos ay kumapit lagi ang Diyos. Lumapit lagi tayo sa Diyos. Sabi nga, when life shakes, don't run away. Pag ginugulo tayo ng buhay, don't run away from God. Run to Him instead. Run to Him. Huwag mong takbuhan ng Diyos, kundi lumapit ka sa Diyos. Malala ko yung kwento nila, malala ko yung mga broken relationships natin, na kung nawawalan ka ng pag-asa, sabi nga, dapat ang kapitan mo ay ang Diyos. Kung wasak ang iyong relasyon, ang kapitan mo ay ang Diyos. Kung mawalan ka ng trabaho, ang kapitan mo ang Diyos. Maganda yung kung minsan pinapadaan ng Diyos sa atin ang mga problema para tayo mismo ang maging someone else hope na tinatawag. Yung ikaw ba yung magiging modelo na dahil sa nalampasan mo yung problema mo, ikaw ngayon ang tinitignan nila na kalakasan, may pag-asa pala. You become someone else hope. Kunwari, yun nga, sabi ko, broken relationship, na nasirang yung relasyong mag-asawa, kunwari, paano mo nalampasan to? Paano mo hinarap ito? Paano ka nakasurvive sa broken relationship? Well, dahil wala kang ibang ginawa kundi kumapit sa Diyos, umiyak kay Lord, humawak sa Diyos, ay nalampasan mo ang lahat. Ganun din, pag ikaw ay nawalan ng trabaho, wala kang ginawa kundi magtiwala lang sa Diyos, na bibigyan ka ng Diyos, hindi ka natinag, hindi ka nagduda na merong mas magandang ibibigay ang Diyos. Pag ito ay kinento mo sa iba, na ganun din ang pinagdadaanan niya, abay mabibigyan ng buhay, mabibigyan siya ng pag-asa. Ganun din pag ikaw ay nagkaroon ng sakit, kunwari cancer yung sakit mo, gumaling ka dahil sa pray over, dahil wala kang ibang ginawa kundi magdasal sa Diyos, magtiwala sa Diyos, kaya malakas lagi ang resistensya mo. Kaya yung bang espiritu mo ay laging may kagalakan in spite of and despite of, may mga pinagdadaanan kang kahirapan, then gumaling ka sa tulong ng Diyos, sa pagpapagaling ng Diyos. At yun ang ibabahagi mo sa mga taong mayroon ding sakit. At ikaw yung nagiging daluyan ng pag-asa. Ikaw yung magiging daluyan ng kagalingan ng Diyos. Kaya kapatid, lahat ng pinagdadaanan natin ay we need to stand firm. We need to speak about our faith. We need to live courageously. May tapang. Na anumang pagsubok na pinagdadaanan natin, kapit lang kay Lord. Sabi ko nga, gusto ko yung ang prayer daw ay yun yung ating kapit kay Lord. Pag nagdarasal ka lagi, yun ang umahawak ka kay Lord. Umahawak ka kay Lord. At kaya magiging mangyari ay yung pagtitiyaga natin, yung perseverance natin sa mga pagsubok natin ay magiging life testimony natin sa iba. O di ba ang ganda na ikaw yung gagamitin ng Diyos na buhay na testimonya na patotoo na buhay nga ang Diyos. So, when life shakes, sabi nga, just stand, tumayo. Kaya ang ating pag-usapan ngayon ay may acronym ako uli. Ano yun? STAND. S-T-A-N-D. Stand, para hindi natin makalimutan. Pag may mga pagsubok tayo ka lang. Stand ka lang. Anong ibig sabihin nito? Isa-isay natin. Letrang S. Sa S, ito yung tinatawag na stay focused on what lasts. Yung tatagal. Yung pang-eternal. Tumayo ka. Stay focused on what will last. Minsan kasi ang pinanghawakan natin yung mga temporary lang. Yung mga success natin, yung comfort natin, yung approval ng ibang tao sa atin. Minsan yun ang ating pinanghawakan. Pero hindi sila magtatagal. Sabi ko nga,
Hindi sila magtatagal. At ang magtatagal lang ay yung ating relasyon. Relasyon sa Diyos, lalong-lalo na. Kung magandang relasyon natin sa Diyos, maganda rin ang maging relasyon natin sa ating kapwa, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Kung wala kang relasyon sa Diyos at makipagrelasyon ka lang sa kapwa, siguradong failure ka. Failure ka. Failure tayo. Kaya importante, unahin natin ang makipagrelasyon sa Diyos. Dahil dadaloy bababa sa iba yung natanggap nating pagmamahal at presensya ng Diyos. Kaya nga, ang dapat pag-igihan natin ay yung bang mas mahalaga yung buhay natin. Mas mahalaga yung relasyon natin. Minsan, ako ay nalulungkot. Minsan ako ay nalulungkot. Lalo na pag nasira yung aking sasakyan. Dahil siyempre, pera na naman, paggawa ka na naman, absent ka na naman dahil nasira. Ang daming aberya. Kaya ako nalulungkot. Pero, minsan pinapaalala ng Diyos sa akin. Hindi na baling yan ang masira. Huwag lang masira ang kaluluwa mo. Dahil your soul is priceless. Yung sakyan mo ay napapalitan, naayos. Pero yung soul mo, yung kaluluwa mo ay walang, yung napakamahal. Priceless nga. Priceless. Kaya ito yung paalala ng Diyos. Stay focused on what will last. Letter T, trust God even when you don't understand. Magtiwala tayo sa Diyos kahit hindi natin naintindihan yung mga nangyayari sa buhay natin. At hindi mo kailangang intindihin. Basta magtiwala ka sa Diyos na ang lahat ng mga nangyayari sa atin, kung magtitiwala sa Diyos, it will work for our good. Sabi nga, all things work for the good of those who love Him. Lahat, maganda at masama, o anuman, malungkot man, masaya man, lahat na ng pangyayari sa buhay natin, kung nagtitiwala tayo sa Diyos, it will work for our good. Naalala ko si Moses, nung nasa disyerto sila kasama mga Israelita, abay, complain sila ng complain. Complain sila ng complain kay Moses. Kaya nga, hindi sila nakapasok sa promised land. Nakikita na nila ang promised land. Iikot sila ng ikot sa disyerto. Nakikita na nila na abot kamay na pero hindi sila nakapasok. Bakit? Hindi sila nagtiwala sa Diyos. Complain sila ng complain. Ganon din si Moses. Si Moses, sabi ni Lord, complain sila ng complain, sabi ng Diyos, utusan mo yung bato para maglabas ng tubig. Anong ginawa ni Moses? Pinalo niya ng stick niya, ng tungkod niya yung bato. 2 beses pa. Hindi niya sinunod ang Diyos. He disobeyed God. So anong sabi ng Diyos? Moses, hindi ka makakapasok sa promised land. Kitang-kita na ni Moses, tatawid na lang. Pero hindi siya nakapasok. So ang paalala ng Diyos sa atin ay ganun din. Pag wala tayong tiwala sa Diyos, pag hindi tayo sumusunod sa Kanya, papahamak natin. Hindi natin makikita ang biyaya ng Diyos, ang grasya ng Diyos. Kaya nga, dapat lagi tayong magtiwala. Anumang pagsubok, anumang confusion sa buhay natin, anuman yung mga betrayals na naranasan natin, well, tandaan natin, alam ng Diyos, sabi nga sa Ebanghelyo ngayon, bilang niya ang bawat himaymay ng ating buhok. Bilang niya. Ibig sabihin, alam niya lahat ang nangyayari sa atin. Kaya kapatid, anumang scratches, yung mga sugat sa buhay natin, puprotektahan ng Diyos ang ating kaluluwa lagi. Sasamahan niya tayo lagi. Kaya nga, minsan may mga pagsubok ang pinagdadaanan. Minsan, pinapabayaan ko lang. Sabi ko, process ito para pinaparamdam ng Diyos, pinapayagan ng Diyos para mas I become a better version of me. Totoo nga.
Every time na may problema ako, tumataas yung aking pagkakaunawa sa buhay. Yung bang, He changed me first. May nababago sa akin. May nababago sa akin. Kaya nga, ang palala ng Diyos sa atin ngayon, trust God. Not only to stay focused on God, on what will last, but trust God. Yung A, ano pa yung A? A stands for accept the trials. Accept that trials are training. Ito yung mga trainings natin. Yung mga pagsubok natin ay pag sila'y dumarating sa buhay natin, hindi sinabi ng Diyos na if difficulties come, sabi niya, when difficulties come. When difficulties come. Trials are not punishment. They are preparation. Yan, ganda, di ba? They prepare us. Yung mga pagsubok natin, tinitrain mo parang mga sundalo. Tinitrain muna tayo bago tayo isabak sa labanan. Inihanda muna tayo ng Diyos bago tayo makatanggap ng biyayang makakaya natin. Di ba? Pag hindi mo pa kaya, siyempre hindi ka bibigyan. Kahit hingi tayo ng hingi, pag alam ng Diyos na hindi pa natin kaya, hindi niya bibigay. Para bang sinasabi mo ko minsan kasi, Lord, ang tagal naman ng training ko na ito, ang tagal naman ng test ko na ito. Pwede ba mag-graduate na ako? Nauna. Yan, di ba? Pwede bang tapusin ko na ito? Ayaw ko na. Di ba? Pero, dapat payagan lang natin ang Diyos na alam niya yung ginagawa niya. Trust the process of God. Sabi nga, magtiwala tayo sa proseso ng Diyos. Huwag nating madaliin. Huwag nating pilitin o pilipitin ang kamay ng Diyos. Lord, please, gusto ko nang mag-asawa. Yan, huwag mong ipilit. May oras. Yan, huwag mong pilitin, kasi mapapahamak kapag pinilit mo. Ang importante, kalmado ka lang. Lord, may bagyo na naman. Anong gagawin ko? Tulungan mo ako. Yan. So, pag tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok, isipin natin lagi, training lang ito. Training lang ni Lord to para pag natapos ko na ang training na ito ay kaya ko nang tanggapin ang biyaya. Yan. Letter N, stand, S-T-A-N. N stands for nourish your soul daily. Nourish, pakainin mo ang iyong kaluluwa araw-araw. Araw-araw. Ibig sabihin, yung karunungan ng Diyos ay dadaloy sa atin kung kaaraw-araw ay pinapakain natin ng salita ng Diyos. Merong nagbibigay ka ng panahon para pakinggan, basahin ang kanyang salita. Nagsisimba ka na kahit mahirap, kahit bumabagyo, simba ka pa rin. Dahil gusto mong matuto, gusto mong gabayan ka ng Diyos. At pag may pagsubok, kakausapin mo kaagad si Holy Spirit. Holy Spirit, come. Yan, nandyan lang siya sa iyong puso. Holy Spirit, tulungan mo naman ako. Yan. Holy Spirit ay nandyan lang. Tawagin mo lang ang Diyos. Nasa iyo, kasama mo. Natanggap na natin nung tayo ay bininyagan. Daily gratitude. Marunong kang, anumang pangyayari sa buhay natin, marunong kang magpasalamat. Yeah. Marunong kang magpasalamat. Kahit isa lang na pasalamat sa isang araw, malaking bagay na yon. At, unti-unti ay dumarami. Lalo ko yung kaibigan ko na mula nung nagbabasa ng Bible, sabi niya, Brad, nagmumura pa rin ako. Sabi niya, kahit nagbabasa ako ng Biblia, nagmumura pa rin ako. Yun nga lang, nadidelay yung mura ko. Yan, nadidelay na. So may progress. At least may progress. Nadidelay. Hindi nagaya dati pag nagalit siya, galit ka agad. Hindi na, dinidelay niya muna. Tapos magalit na. Pero bandang huli, mawawala yun. Kasi bibigyan tayo ng grasya ng Diyos, karunungan, at may progress, sabi nga, may progress. At letter D, anong ibig sabihin ng D? D stands for don't give up. Persevere, magtiyaga. Don't give up. D, don't give up. Yung
sabi nga, by your perseverance, you will save your souls. Yeah, by your perseverance, sa pagtsatsaga, naliligtas ang ating kaluluwa. Naliligtas. Kaya, hindi naman inasahan ng Diyos na perfect tayo. Alam niya na may pagkukulang tayo. Alam na hindi tayo perfecto. Hindi niya inaasahan na walang problema ang buhay. Laging may problema. Laging may problema. But, kailangan pakita natin lagi sa Diyos na nagtitiwala tayo sa Diyos. Yung faithful ka lagi sa Kanya. Hindi ka nanghihina. Kung manghina ka man, tayo agad at sabihin mo, Lord, pasensya na. Bigyan mo ko ng lakas. Ganun naman yung progress natin hindi naman bigla-bigla. Hindi naman bigla-bigla. Kaya nga yung isang lolo, rosaryo ng rosaryo, sabi, bakit ka rosaryo ng rosaryo, lolo? Tanda mo na, yan pa rin ginagawa mo. Kasi sabi niya, ang Diyos nga, hindi siya nag-give up sa akin. So ginagawa ko ito para hindi rin ako mag-give up sa Kanya. Diba? Ganda. Don't give up on God. Don't give up. So, nakita natin yung stay focused tayo, letter S. Stay focused on what will last. Pangalawa, trust God. Diba? Even if we don't understand. A, accept natin yung mga trials natin. Ito yung mga trainings natin sa buhay. And N, nourish, pakainin natin yung soul natin. Huwag natin pabayang magutom para hindi magkasakit, para hindi mamatay. Mas lagi kung inaalaga natin yung health natin, yung pagkain, ganun din ang ating kaluluwa. And D stands for don't give up. Don't give up, magtiyaga. Diba? Yung ebanghelyo ngayong araw ng Biyernes, hindi nag-give up yung biyudang babae doon sa husgad, sa judge, sa hukom na ibang ugali, masamang ugali. Hindi siya nag-give up. Pero ang nag-give up yung hukom na masamang ugali. Dahil yung babae ay nagtiyaga, hindi siya nawala ng pag-asa dahil sabi niya, bibigay din ito. Hindi niya ako pwedeng hindian, sabi niya. Ganun din ang Diyos. Kung sasabihin natin, hindi ako hindian ng Diyos dahil anak ako ng Diyos, hindi ka hihindian ng Diyos. Pangako niya yan. Pangako yan. Sabi niya na anuman ang hingin natin sa Diyos, sa pangalan niya, ibibigay niya, pagkakaloob niya. Tandaan natin, without God, we are nothing. Without me, sabi ni Jesus, you are nothing. Without me, we are nothing. So, kung ang mundo ay naglilindol na, nag-earthquake na, when our world shakes, you don't have to get yung bang matakot. Hindi mo kailangan. Hindi pinangako ng Diyos yung easy path, yung easy na daan. But He promises a victorious one. Victorious one. Kaya nga, today, stay focused. Trust Him, accept the training, nourish your soul, don't give up. Dahil, we need to remember when there are yung mga shaken sa buhay natin, paggalaw sa buhay natin, we need to stand up. We need to stand. We need to stand. Amen? So, tayo mga kapatid ay kinausap ng Diyos at nawa ang paggabay ng Diyos ay sumasa atin at nawa tayo ay samahan ng Diyos. So, isara po natin ang ating reflection ngayong araw na ito sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po sa napakagandang paalala mo sa amin muli. At nawa, ito ay maisabuhay namin. Anumang mga kahilingan namin sa oras na ito, lalo na sa pangangailangan namin, mga material, physical, emotional, at psychological, at spiritual na pangailangan. Lord, samahan mo kami at tugunin mo, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Alam mo kung ano ang makakabuti sa amin. Lalo na yung mga kagalingan na hinahanap namin, hiniling namin. Kagalingan po
sa aming pangatawan, sa aming isipan, sa buong katawan namin at kagalingan para sa mga kapatid po namin, mga kamag-anak, mga mahal sa buhay na may karamdaman sa oras na ito. Hipuin mo kami, hipuin mo at ibalik mo, Lord, sa dati, sa normal naming pangatawan. Thank you, Lord, for all the blessings at alam po namin na tutugunin mo ang aming mga kahilingan at tinugon mo na ayon sa iyong kalooban. At pinagaling mo kami sa oras na ito ay hinihipo na, hinawakan mo ang mga sakit na yan, maparelasyon man, mapa-material man, mapa-physical man, lahat ay ibinabalik mo na sa dati, sa normal na pangatawan, sa normal na kalusugan. Thank you, Lord, for your love. Thank you for your faithfulness. You are a great and loving God. Ang lahat ng ito, Ama, ay aking kahilingan, aming kahilingan sa iyo, sa pangalan ng iyong anak na Jesus, kasamang Banal Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless po sa ating lahat. Sa susunod po tayo ay magkikitang muli. Sayonara. Sayonara.